Pag-usapan po natin, ito hong nakaka-surprise po mga kabida na suggestion o hindi ko nga alam kung endorsement ba ito, ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte mga kabida, na mag-Speaker of the House. Okay? Gusto ho niyang patakbuhin ito hong si Congressman Pulong, bilang speaker po ng House of Representatives laban ho dito kay Speaker Martin Romualdez. Okay? Pakinggan muna natin ito, mga kabida, yung naging pahayag po ng Vice Presidente at magre-react po tayo. Narito po. Lumaban ng speaker, hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulo? Bakit siya yung napili mo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Ayun, hindi ko alam kung seryoso ba yung si VP Sara dun mga kabida sa kanyang suggestion. Suggestion ba yun o endorsement para ho sa kanyang kapatid? Mukhang seryoso nga Okay, na gugustuhin ng Vice Presidente na tatakbo ito hong si Pulong bilang Speaker of the House dyan po sa House of Representatives po mga kabida. Kung ganun, tatlo na po sila, Kasi may maugong na balita, na si Congressman Toby Chanco ng Navotas ay tatakbo rin, bilang Speaker of the House, mga kabida. Katapat po itong si Speaker Martin Romualdez, Kung naalala ko ninyo, may balita po kahapon, kung saan po ay nagkaroon daw ng pag-uusap ito kung si Navotas Representative Toby Chanco at ito pong si Senator-elect Tito Soto mga kabida, At yung kanila pong pinag-usapan, di umano ay patungkol daw dito ho sa leadership change ng dalawang kapulungan po ng Kongreso. Ito pong House of Representatives at ito pong Senado mga kabida, Okay, plus ito pong entry ni Paulo Duterte kung tutuhanin man po ito ni Pulong mga kabida na tatakbo po siya bilang Speaker of the House po dyan po sa House of Representatives. Okay? Now, iba kasi itong si Sara Hindi mo malalaman kung nagbibiro ba yun o seryoso mga kabida Basta kung ano yung sinabi po niya, kumbaga freewheeling na lang po kung magkatotoo yun o hindi, yun na yun. Diba? Pero iba pag may endorsement mula sa Vice Presidente, alam naman po natin mga kabida na malinaw sa resulta po ng eleksyon, na napakalakas ito kung si VP Sara, mga kabida. Kung ikukumpara po natin sa hanay po ng mga mabibigat na mga politiko, including the President, mas mabigat yung endorsement po ni VP Sara po mga kabida. Yung salita po ni VP Sara, mas mabigat po yun. Okay? So, tingnan na lang po natin kung tutuhanin po ni Pulong yung suggestion o endorsement po ng kanyang kapatid. Pero para po sa akin, mahihirapan ho dito si Speaker Romualdez po mga kabida kung marami hong makakalaban po niya sa speakership diyan po sa House of Representatives. Tandaan po ninyo, yung sinabi po mga kabida ni Congressman J.J. Suarez po, na after sa resulta po ng eleksyon, mga kabida, out of 46, meron po silang 36 members ng lakas. Okay? Diyan po sa House of Representatives po mga kabida na nanalo sa katatapos lang po na eleksyon. Meaning, hanggang 36 lang po yung miyembro po ng lakas po dyan. Yung iba po dyan, mga kabida, mga kaalyado na po nila. Okay? Distributed po yon sa iba't ibang mga partido. So, yung pumirma sa impeachment complaint laban po kay Vice Presidente po mga kabida, nasa 215 ata yun or 240. Okay? 46 of it, lakas.
And the rest po mga kabida, distributed na po yun sa mga iba't ibang partido. Representatives mula sa iba't ibang partido. Ano? So, hindi ho magkaroon po ng command dito yung lakas. Okay, pagdating ho sa 20th Congress po mga kabida. Ano? Kasi 36 lang po sila eh. Depende po yan. Ano? Okay lang sana kung fresh mandate yun ano, ng administrasyong ito. Hindi. Lumitaw po ngayon na mahina na po ang Pangulo, ano? Pagdating ho sa pag-endorso po mga kabida. So, since ito po ay midterm, at ang midterm daw ay isang sukatan, ano? Referendum dun po sa performance po ng Pangulo, at malinaw po mga kabida sa referendum na yun, bagsak po yung Pangulo, ano? Okay? At umangat ito hong si Vice President Sara Duterte. Dito na natin malalaman mga kabida yung jockeying po ng mga kongresista. Ang ibig pong sabihin, dun po sa jockeying, yung positioning po, ano? Ito po ay looking forward para dun po sa 2028 presidential elections po, ano, mga kabida. Siyempre naman po, yung mga politiko, gusto ko nila ng survival eh. Okay? Nakita naman po natin doon po sa doon sa campaign period, ano? Yung mga binisita po ni VP Sara na mga lugar kung saan po meron pong mga kandidato na kanya pong inendorso po mga kabida. Okay? Mostly sa mga binisita po niyang mga kandidato, yung mga inendorso po niyang mga kongresista ay nanalo. Isa lang ata yung hindi po nanalo po sa inendorso ni VP Sara na kongresista, no? Ito hong si Congressman candidate Abu, yung dating kongresista po mga kabida ng Batangas. Laban ho dito kay Jervil Luistro, ano? Pero the rest po, yung kanya hong binisita na mga lugar. Okay? Kung saan po nag-endorso po siya ng mababatas po doon, nanalo po. Ang biggest win talaga, ano? Biggest winner doon po sa kanyang inendorso. Ito hong si Olaso, ano? Laban ho dito kay Manix Dalipe ng Zamboanga City, mga kabida. So, malinaw po doon sa resulta po ng eleksyon na yung command vote nasa vice presidente, wala ho sa presidente po ng Pilipinas. So, ang mangyari po dito, yung mga mambabatas po natin either sa Senado or sa House of Representatives, mag-uumpisa na po yan sila for the jockeying of position. Okay? Kung saan po sila lulugar. Okay? Kung sino yung kanila pong kakapitan po mga kabida, no? Para sa 2028 presidential elections. Ano? So most likely, ito hong mga kongresista po ngayon sa House of Representatives sa 20th Congress, makiramdam po yan. Ano? Okay? Hindi ho sila basta-basta na sasali po dyan sa current administration. Dyan po sa House. Current leadership po sa House of Representatives. Alam naman po nila na medyo ano na yan. Kumbaga, papuntang twilight zone na eh. Okay? So, doon talaga sila sa kung sino yung malakas. Kaya titingnan po natin, pagdating ho sa 20th Congress po, pagbukas po ng 20th Congress, dyan po sa House of Representatives, kasi malinaw po dyan kasi hindi naman po problema dyan po sa Senate, ano? Kasi malinaw naman po, ano, na dominado po yan ng mga Duterte allies, ano? Okay? Dyan lang sa, sa House of Representatives, maganda yung magiging show dyan, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi ko po, ano, posible hong lalabanan ni Toby Chanco, ano, ito hong si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. And pagkakaalam po natin, anointed daw ito, ano, anointed. According sa report ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Malapit kasi itong si Toby Chanco kay Pangulo, ano? Kasi aside from being an ally, may relasyon po itong si Pangulo at saka si Toby, ano? Ang pagkakaalam ko po, mga kabida, pinsan ni Pangulong Marcos yung asawa ko ni Congressman Toby Chanco.
So kung malapit man po itong si Speaker Romualdez mga kabida kay Pangulong Marcos, malapit din ito kung si Toby Chanco kay Pangulong Marcos. Dahil ho sa asawa po ni Congressman Toby Chanco mga kabida. Plus ito pong si Pulong, kung sasali po ito, nako, yan, magkaletse-letse na po yung speakership dyan po sa House of Representatives po mga kabida. May the best man win. Ika nga, ano? Ang mangyayari po dyan po sa Kamara, mga kabida, no? So titingnan na lang po natin, ano, sa Senado po, gaya ng sinabi ko po, malinaw na po yan. Dominado po ng Duterte allies. At yung presidency po dyan, mga kabida, ang posible hong maglalaban po dyan, ito hong si Senator Tito Soto at ito hong newcomer na si Senator-elect Rodante Marcoleta. No? Marami kasing may gusto ho kay Marcoleta na magiging president o Senate President po mga kabida, no? Kasi po, in terms of qualification, pasok yung kwalifikasyon po ni Marcoleta, no? Okay? Hindi lang po malawak na karanasan sa legislation, isa pa pong abogado, ano? Kailangan kasi dyan sa Senate, yung tatayong presidente po nila, dapat abogado. Alam po niya yung batas, mga kabida. Ito hong si Soto, hindi abogado yan eh. Although may karanasan na po bilang Senate President, ano, mga kabida, pero kailangan talaga yung abogado eh. Mas maganda na abogado yung hahawak po sa pagiging Senate President po, mga kabida. No? Okay? So, titingnan na lang po natin ito kasi kaya ng sinabi ko po, dominado po ng Duterte allies ito kung Senado, ano, mga kabida. So, abangan po natin sa 20th Congress, pagdating ho ng 20th Congress sa July 1, kung ang projection po ba na ang magiging Senate President, ito kung si Tito Soto or ito kung dark horse po mga kabida na si Senator Rodante Marcoleta, no? Sa panig naman po ng House of Representatives, titingnan po natin, ito kung labanan po ni Romualdez, Chanco at kung seryoso po itong si VP Sara dun sa kanyang suggestion o endorsement para ho sa kanyang kapatid na tatakbo bilang Speaker of the House. So tatlo na po yung maglalaban po sa Speakership of the House po mga kabida. No? So tingnan na lang po natin. May the best man win. Ano? Magdepende po yan kung sino yung makakuha po ng majority po mga kabida dyan po sa House of Representatives.